Importante ang tama at sapat na nutrisyon sa mga bata, kung kaya't mainam na lumaki sila sa breastfeeding. Ang breastfeeding ay nakakatulong sa pagbibigay ng nutrisyon mula pagsilang hanggang sa edad na 2 taon. Ang gatas ng ina ay nagtataglay ng mga protina at bitaminang kailangan ng sanggol sa kanyang paglaki at upang mapalakas ang kanyang resistensya para makaiwas sa mga karamdaman. Sa katunayan, maging ang ina ay may benepisyo ring nakukuha mula sa breastfeeding. Ang pagpapasuso ay nakakabawas ng calories at nakakatulong upang mapabilis ang pagkabawas ng timbang na nakuha mula sa pagbubuntis. Ito ay nagpapababa rin sa posibilidad na magkaroon ng breast at ovarian cancer ng ina. Ang breastfeeding ay isa ring paraan para paigtingin ang relasyon ng ina at ng kanyang anak sa pamamagitan ng physical closeness. Tumitibay ang emotional bond ng mag-ina. Magandang araw sa mga masugid na tagusubaybay ng OK si Doc. Ang ating topic ay tiyak na magugustuhan ng ating mga mommy viewers dahil ngayong araw na ito ay ating iisa-isahin ang benefits, ang do's and don'ts ng breastfeeding. At mga karehiyon, we are very honored to be joined by the only breastfeeding coach in the country, Miss Zenaida Feliciano. Nandito siya para bigyan tayo ng idea kung paano ma-enjoy ng mga mothers ang breastfeeding at bigyang inspirasyon at paalala ang mga ina o ang mga magulang kung gaano kahalaga ang breastfeeding sa kanilang mga supling. Para po sa kaalaman ng ating mga viewers, our guest, Coach Z, as she prefers to be called, is an executive who turned to be a breastfeeding coach. Paano nangyari yon? She has already helped several thousands of moms and still counting dahil noong nakaraang buwan lang ay nag-celebrate siya ng kanyang 7th anniversary as a breastfeeding coach. And take note, she's still single with no children, pero hindi ito naging hadlang para maipagpatuloy niya ang kanyang advocacy. Kaya let's welcome on our program, Coach Z. Coach Z, welcome to OK si Doc. Welcome to our program. Yes, the first time ever. The only one. Yes, we are The so, only sabi mo nga, breastfeeding coach. yes, we're so privileged dito And sa that's the OK si reason Doc. why, you know, last month is a breastfeeding month. We were not able to get her. She was Yes. so busy. Yes, So, in spite of Yeah. that, Coach Z, yeah. I think every month is a breastfeeding, Actually, di ba? We have a lot of moms. Always and ever. You know, if you go to hospitals, there are always deliveries every day. So, breastfeeding is all throughout the year. Yun na nga. So, it's never too late. Talaga. Yes. Pero kahit itong buwan na ito, pag-usapan natin kasi sabi mo nga, lagi naman yan. Lagi yan. Always and ever. Yes. Pero gusto ko kasing malaman, katulad ng sinabi natin kanina, no, gusto kong tungkol doon sa, siya ay isang single, nasa single blessedness. Yeah, Pero tsaka, nandito siya sa the isang... only one. Why? The only one. There was, Oo nga eh. ang laki, 7,000 Buti na lang plus nalaman natin islands. sa ating daughter-in-law. Nag-tip, meron palang How did you get breastfeeding into that coach. profession now? Yes, kwentuhan mo Coach kami, Ellie? Coach Z. Nag-start po yan kasi naging spa consultant po ako for 5 years. I started working in Makati Med. So as a unit secretary kasi management graduate po ako. And basically after that, naging spa consultant ako. I set up I joined the team who set up the first day spa in Macau. So, nag-last lang po siya 2 months. And then I went back to Manila, then started a few spas in the metros. And then after that, I met again a doctor who asked me to help her set up yung first prenatal lactation clinic spa. So, doon po ako nagkaroon ng idea. And then for 1.5 years, medyo na-challenge ako kasi I'm seeing moms complaining. May mga umiiyak. Masakit. Yes, ayun, yung frustration. So, na-challenge po ako, bakit may ganitong senaryo? Which I only know na dapat yung panganganakang mahirap or yung C-section ang masakit. But definitely, nung nakikita ko sila na mamamatay na ako, they complain a lot.
So, napoprostrate sila. Then, yun, na-challenge ako and it became my advocacy. So, I joined the NGOs for me to learn totally ano yung natural ways to help the moms. And then, after 3.5 months, I prayed again. So, the Lord told me, mag-freelancer ka. So, parang sabi ko, mahirap from secure job Yes. to From NGO. executive. From your Yeah. comfort zone. Yes. So, Secured ka na doon. So, Oh. yun po yung challenges ko pa rin, di ba? Kasi mahirap pag walang kita rin po, di ba? Practically speaking. So, yun po, after 3.5 months, nag-freelancer ako. I texted a few doctors na kilala ko from Makati Med. And then, they started referring. Moms. Yes, La- yung mga pasyente po nila na may mga difficulties. So, nag-start siya sa trust. Trust. And then, Very important. Opo. So, nag-evolve siya. So, word of mouth lang po na nare-refer ako from moms to another moms to another moms. From And I just learned, from Coach one C, mom to you another. have thousands already. You have, Yes. you have Ito by heads, hindi benefited yung number of from it. times. Opo. Mothers. Mothers. These are mothers. So, napaka-interesting, no? Talagang God will make a way. Yes, no? totoo I po believe yun. so. Ngayon, umpisahan natin dahil nasabi mo, nakita mo may mga talagang nagsasuffer, no? Yeah, Pwede ba marami nating na. i-profile lahat ng iyong mga na-meet so we can discuss fully, no? Ano ang pinaka-common na na-meet mo na problema ng mga lactating moms o nursing moms? Nag-start po siya with the simple sore nipples na tinatawag. Okay. Oh, masakit na. Di ay Opo. ng padediyan. Eh, syempre, yun ang, that's it. It's everything, right? Yes. When you offer your breast, Yes. masakit na yon. So, what will happen now? Yun, sabi nila, naririnig ko common sa mga nanay, my baby is a monster. So, parang Because? of the pain na yung sucking only sa tip lang ng nipple. So, parang sabi ko, wow, pag sinabi mo ng monster, parang intense pain. Di ba? So, yun. Very traumatic sa kanila yun. Pag That's the most nakita common, nila, Are these Most moms, common. yung ba yung first-time mommies ba yan? O? kahit third time mom, they call me, fifth time mom, nagkakaroon sila ng problem kasi iba-iba yung babies eh. Oo. So, So, nag-umpisa na nagka-crack ang nipples, right? Yes. Nagka-crack. And from there, as we doctors know also, talagang entry point ng bacteria, doon na lahat, no? So, what happens now? Okay. yun, pag nag-start ng mag-sore, mascabs, or mag-bleed, so yung mga nanay po, medyo Ayaw na. nag-hold na sila from in breastfeeding. Pwede yung pa rin ba yung papasuso. badede? Pwede pa rin po. With the proper positioning, na mag-focus lang yung mga nanay. Tinuturo ko sa kanila how to sandwich hold the breast. So, nasa libro ko po iyon. May Which we will mention later, no? Yes, may Oo, proper in detail. way how to hold the breast para ma-assist mo yung baby para makapagpasuso ka ng maayos, ng walang pain. But of course, for a few sucking ng baby, may intense, vigorous, di po ba, na Oo. tinatawag na Depende sucking. rin kasi naman sa newborn di ba? Yes. Minsan meron talagang hindi marunong So, yung sucking Sabi ni reflex. Coach Senny, hinahawakan mo yung breast. Yes. o Sandwich. In a way, Sandwich hold. in a way, you're pressing it para lumabas yung laman. Hindi po. Basta, kasi mas safe kung you're using the sandwich hold technique. Ibig sabihin, hindi nahihinder ng daliri mo yung mouth ng baby when the baby grab the areola and the nipple. Kasi if you do the old way, yung Yeah, kasi yung old way, hahawakan. Scissors. Hawakan nila yung Yes, nipple. scissors ba tawag? Yes. Kung noon pa ganyan eh. So, Yes. nakahamper, no? yes, yung, ano ng nahihinder yung That's mouth. so true. So, dapat sa Malayo. base po, yes, Sa 2 base ng inches. ano. 2 inches away from the areola and from the nipple. Yeah. Para pag nag-grab na yung baby, sigurado na walang pain. Okay. That's very interesting. For us doctors, we're learning a lot. So, hindi yung nipple lang ang hawakan ng Hindi mami. po. Never na binibigay mo siya or talagang It has to be the whole breast. the whole breast. Kasi And nakakaistorbo sa pag-ano And then, niya. dahil kung minsan, sabi ng mga mami, hindi marunong mag-suck yung baby ko eh. So, the mami, tinuturuan mo ng mami. For force niya.
Pero ito iba. milk yung breast nila para lumabas yung gatas? Yes. Pero bago mo sagutin yan, ha? Okay. Coach Z, kasi mukhang getting interesting. Magbabalik po ang okay si Doc. Magtanong sa libreng konsultahan ng bayan. I-type ang CLTV space, Doc space, pangalan, address at mensahe at isend sa mga sumusunod na numero o mag-iwan ng mensahe sa CLTV Facebook page o sa Twitter. Welcome back to our program. At napaka-interesting po ng ating episode ngayon for Oo the nga first eh. time. Pagbibigay ng Yes, suso. we're interviewing and we're learning a lot from the one and only Coach breastfeeding Z. coach, si Coach Z. So we were, Yan, tanong kay Coach C kanina. Coach C, pagka ba hinahawa mo sandwich, yung ba? Sandwich hold. Sandwich hold. Pinipress na ng mommy yung breast niya para pagsak ng baby, meron mong lumalabas na gatas para hindi siya mahirapang magsak, ganun ba? Hindi po. ang Your- purpose nun, sandwich hold. Yes, to make sure na mag-grab ng baby Yun. the whole thing. Hindi lang yung tip ng Yung nipple. areola. Opo, the nipple and the areola itself. So, yung nipple at saka yung areola, dapat nasa loob ng bibig ng baby yun? Most likely 1 inch goes Oh. to the mouth. Kaya pala. Kasi nga yung old way, iaano mo yung areola, Scissors. tsaka mo lalagay. Opo. Scissors, hold yun. So yung pala, papakita po siguro Na din safe. natin yung sa later, yung sandwich hold is actually nakahawak sa breast tissue. Coach, yun sa mga nanay na maraming gatas. Kung minsan ang problema, di ba, kung minsan dalawang beses pa lang dumedi yung baby ko, wala na akong gatas. Meron ka bang paraan doon na Second problem na ba mapo-coach yun? mo yan? Is that Coach? already one of the problems most commonly encountered? Later part po yun. But the common problem, second to the soreness or the nipples, engorgement. Bago yung... Oh, okay. Bago yung... Pero you can answer kay Doc. Talaga Yes. bang nawawala ng gatas? Hindi po, humihina siya. Humihina. Hindi kasi sabi ng mga bote na lang kasi wala akong gatas eh. Di ba? First few days yan. May paraan ba noon? Meron po. Definitely. Frequency lang. Kasi di po ba ang sinasabi natin when it comes sa breastfeeding or pagpapasuso, supply and demand, demand and supply. So kung may demand, may supply parate. So magkaiba po yung sucking ng baby at saka yung using the pump. Kasi yung pump po talaga is extractor, but the sucking of baby is the one who's making the flow of the milk. So And talagang kailangan i-offer pa rin at saka Yes. mag-ano pa rin. frequency. 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 Okay, that answers your question, Doc. Yung second most common, let's go back to that. Aside from yan, yung sabi na, engorgement meaning, para sa ating mga viewers. Nagiging fuller Marami. yung breast or yung tinatawag na sobrang swollen dami? or edema. Well, nangyayari po siya very common during the first 3 days after giving birth sa panganganak, during sa hospital pa lang. Pero hindi po because marami ka ng gatas na kasi it can be a cause nung fluids na anong tawag ito, yung Suero. sa yung IV fluids, di po ba? Merong nilalagay doon yung pitocin Yes. to help That is to the help Contraction. sa contraction. di ba? Oo. So, it can cause edema po, swelling. So, yung excess water, di po ba, nagkakaroon ng pagmamanas. And then, yung breast, nagiging swollen po siya. Engorge siya. Yes. So, medyo tender, hirap. So, pag fuller na yung breast, yung mouth ng baby, nag-slide lang po siya sa tip ng nipple. So, dun po nag-start yung problema, yung pain. So, ang solusyon lang po dun is, yung reverse pressure, pwede pong ginagawa yon. Paano yung reverse pressure? You can put your finger around sa areola
pressing it. Yan. Pwedeng 3, pwedeng the thumb. thumbs. Pwede Opo. pa ganun. Hindi po. Yung sa areola lang. Kasi nandito po yung pressure, di po ba? So, when you press that, then reverse, medyo nare-release po yung pressure. So, pwedeng mag-leak po yung a little bit of the milk. So at the Nare-release. same time na you're kasi pressing, you're opening Parang din, yung- dinadilate. Opo. Putting it back, Yes. pabalik. Yes. And then at the Reverse same time, pressure. you let the other Yes. ducts Kaya magpo-flow. Yes. flow. So, isang pong epektibong paraan. Opo. Okay. And Sabi mo, engorged, Coach Z. Meron ka bang ina-apply? Mainit, malamig, what? Sa engorgement. before po, nung nag-start ako, I'm doing the technique ng hot and cold compress. But for 4 years now, na-discover ko po mas effective, efficient yung applying cold compress. Cold compress. Yes. No hot No compress. hot. So this means ice. Ice po, ice cubes, you can soak. Very specific po ako, kailangan yung thick face towels. Kasi mas nag-a-absorb po talaga siya. Ng lamig. Opo. So yung The whole very breast. very detailed din tayo. Yes. Yung face towel na thick, hindi na sasabihin ko ano ang Yes, brand. Lalagay yung ice. Isusok po na, you need to wet it first, Yes. basain. Tapos isok po natin siya with the half full sa Ice basin. Okay, na ice Opo. water. Yes. So, isok po natin and then pigain natin. And Then, we can wrap around sa Yes. breast except the nipples and the areola kasi magdadry po siya. Ayun. So around. Around the breast lang po. Ganito kainit yan, Hindi, Coach? malamig. Malamig. Ay, gano'ng kalamig, Coach Z? Dear surgeon. Ice Sa water ba compress. yung ginamit? Ice cubes po talaga. Ice cubes talaga. With two, Ice at cubes. least 2 glasses of water. Hot, siyempre hindi hot. Hindi, cold, again. water. Ayan, Yes. nahawa na sa'yo si Coach Oo C. Well, anyway, so, pero ilang minuto lang yun eh. So, 5 minutes po. Pagka warm na siya, again. 5 minutes. Kasi kailangan nating maging 5 minutes na, no? Tsagaan po ito. Yes. Tsagaan. Ilang minutes yun. 5 minutes po. Pero how often? How long should it be there? Pwede ng hot. Pwedeng 5 minutes na po siya. Yung cold, yung cold. Apo. So, wrap around. So 5 minutes lang. Apo. Wrap around, except the nipples and the areola, cover it with the lampin. Kasi yung ibang nanay, sensitive na po yung nipples, di po ba? So, mahanginan lang siya, Masakit, matouch lang siya, yeah. masakit. So, I'm using lampin. Parati kong nire-request po yun. And then, cover it with the thick, big bath towels. Para nandun po yung lamig. temperature. Yung lamig, hindi mawawala. Okay. Yes. Okay. So, yung iba, ginagamit po nila yung rectangular na gel. Hindi How po many siya times a day effective. yan, Coach Z? Pag talagang engorge po, ang ginagawa ko, every hour for 3 hours, the mom should do that. Every Every hour. hour. So pagkaraan ng Every 5 hour. minutes na yun, tapos na yun. Apo. Another, the susunod na hour, gano'n Yes, na naman the siya. same thing. Para maliwanag, kasi madali magsabi, Apo. oh, you do this, but Pwede it ba is in tuloy-tuloy detail. yan, Coach Z? Isang oras nakababad kasi masakit eh. Sabi, Hindi na siya malamig. O, Babalikan na naman. Palitan mo lang. Palitan Matyaga ka lang. Pwedeng It's 1 hour. okay. The longer, the better. The longer, right? the better. the Yes. better. Pero too much naman po yung 1 hour. Diba? Too much naman. Too much a naman few yun. Kasi minutes. sometimes, di ba, nagkakaroon din tayo ng burn na tinatawag. Yes. So, Sa cold very temperature. particular po ako dun sa thick face towels lang. Pwede mo po siyang i-half frozen para yung iba kasi matrabaho yung soaking. So, nilalagay na sa freezer. Oo, half frozen lang po yung sinasabi ko. Kasi pag totally frozen siya, hindi mo na siya Oo mararap. naman. Oo naman. Tapos magkakaroon ka na ng burn. do they somehow. immediately feel the relief? Yes, definitely. Okay. Opo. So, that's 2. What is Opo. the third most common? Well, yung mastitis. Oh, yeah. Mastitis? Mastitis, huwag saan, namumula, malaki. Sometimes, one-sided lang, di ba? Apo. Kadalasan isang breast lang. Oh. May mga cause po siya, di po ba? May mga causes ng mastitis. One, yung nabanggit po ni doktora na pag may crack or wound, may open wounds around the nipples or the areola, yung bacteria easily gets in, di po ba? Naku, So, getting interesting na yes. naman. But we need to break. Magbabalik po ang okay si Doc. Magtanong sa libreng konsultahan ng bayan. I-type ang CLTV Space, Doc Space,
pangalan, address at mensahe at isend sa mga sumusunod na numero o mag-iwan ng mensahe sa CLTV Facebook page o sa Twitter. So you're back. Naku, ang ating po very interesting topic, Coaching the Nursing Moms by Coach Z. Tapos sabi mo nga yung pagpapasok ng bacteria, cracked ang nipples. So again, regarding mastitis? Yun po yun. It can cause because too much dry po yung nipples or areola because perhaps the mom applying too much of the nipple creams. So may mga commercially available na nipple creams, Yes, okay? opo. So yun po yung isang cause ng dryness. So sometimes itong creams na to hindi advisable talaga. Pag too much Pag too much, application of okay, it, so okay. nagkakos siya ng dryness, nagka-crack yung areola and the nipples. And kung medyo tight, wrong fit po or size nung Mga breast nursing shells, bra? opo, nung breast shells po, when you pump, so nagkakaroon ng friction. So it can cause then another Okay. source of, may crack, may open wound. May- Yan. okay. Kasi as surgeons, kasi alam mo, coach, si pupunta nasa amin, masakit kasi, namumula. So, getting the history, sabi niya, kasi hindi ko na binigay kasi isa na lang binibigay ko. Lalong Kasi hindi na masakit. ino-offer, no? Yes. Hindi na ino-offer, pero parang mas lumalaki, sumasakit, namumulan na. Lalong Sasabi, dumarating. abscess na yan, papalabasin namin yung gatas. Correct. Pwede bang at the early onset of that, Coach Z, maturuan mo sila na magsasakit pa lang na ayaw na nila ibigay sa baby, anong pwede nilang gawin para hindi na dumating sa punto na yan mamumula, napakasakit at bubutasan namin para lumabas yung gatas. Oo, di ba? Oo, Parang ganun nana. din yun. Well, ang best solution lang po is to take out the milk, di po ba? Kasi kung too much yung production or yung long intervals na nilalabas or pinapasuso yung bata or using the pumps, sometimes yung mga nanay, they take it too easy na 4 hours intervals, 6 hours intervals, especially sa gabi, tinatamad na po sila. So, yun po yung cause. Nag-iimbak, parang naiimbak yung gatas. Yes. Nagkakaroon ng lumps, nagkakaroon ng clogged ducts, nagtitiken po yung milk sa ducts, di po ba? So, yun yung cause ng inflammation, yun yung cause ng mastitis also. Pag sumobrang gatas. Long Yes, intervals. So we've gone through... So, oo. kahit hindi nila binibigay yung susong yon dahil masakit na, isa lang ang binibigay nila, naggagawa pa rin ng milk Yes, yun. continuous po. Every hour, nagpo-produce ng milk. If you're using the pump, kasi may mga intervals po for the body to generate. Pero kung nagpapasuso ang nanay, anytime po, walang Pwede. oras na iniintay, may milk yes. pa rin. So nabanggit na ni Coach Z yung pump. No? Kasi nung time ko, talaga napakahirap. It is just yung manual na Opo. wala na. Marami ng uso ngayon na Aha. pumps. Ito ngayon, regarding that, ano ba to? Anong use nito sa nursing moms? And when should they use it? How often do they have to do it? Preferably, ang breastfeeding po kasi pagpapasuso or pagpapump, it's a choice and it's a lifestyle, di po ba? So kasi when you talk about pumps, may mga brands po yan. So investment, kasi it costs a lot of money. Kaya ini-encourage natin magpasuso. Pag working po, syempre very practical for a moms to have a pump. Whether manual siya, single, or double electric pump. So kahit anong brand po yan, as long as magkasundo sila. It can extract milk. Opo, tapos alam nila yung size talaga ng shells para yun nga efficient, effective yung pag-extract ng ng milk. So yun po yung isang consideration. So hindi pwede yung pamimigay mo lang yung ginamit mo na. Baka si mamaya hindi naman yun nakafit. Pwede bang hand me down yan? Pwede naman. pero Pwede kung, rin. kung magka-size, no? That's may why we mga- have to remind you, hindi naman Yes. pwedeng basta-basta lang mamanahin Opo. nyo. Tingnan nyo rin kung So that nakafit. as a coach, do you have to see the moms on a Opo. regular, how often do you Yan. have to see them? Depende. Pag engorge po ang nanay, I can see the mom twice a week.
Pag may mastitis, twice a week or thrice a week. Pag hindi na naman po, once a week. And then nagiging twice a month. And then once a month. So, meron po kasi ako mga nanay na nakikita for 12 months, 14 months, 16 months, hanggang mag-win na po sila. So, nire-request nila na makita ko sila. Kasi siguro, I think, pag-usapan natin yan, dahil ang breastfeeding po, hindi naman po lahat ng nanay nakapag, when you're first-time moms, no? Sabi nga, wala namang university for parenting. Hindi naman nakukuha yan. So, first time din. So, may maraming factors hindi ba? Hindi naman lahat prepared for breastfeeding. What can you say about the psychological makeup of the moms whom you have coached? Lahat ba sila gusto mag-breastfeeding? Meron ba nagre-reject na Ayaw idea? mag-breastfeed. Meron bang no? Kaya walang Meron gatas, yes? di ba? Ano ang masasabi mo sa iyong mga patients? Well, again, sa libro ko po, binanggit ko doon na it's a choice. Pwedeng na-impluensyahan ka because of some reasons like kailangan kasi sinabi ng doktor na yung anak mo kailangan continuous breast milk, or the husband or the family members talagang ini-encourage yung nanay kahit half-hearted siya na mag-produce ng milk, magpasuso or mag-pump. Or later part, biglang nagkasakit po yung bata at sinabihan na kailangan breast milk lang. So, they tend to go back to lactating. But you have ba? met moms na talagang gusto mag-breastfeed because Yes. they're so convinced that nakikita nila na talagang healthier ang Opo. babies, no? Opo. Majority And that should be siguro. the case always Yes, kasi kumbaga, very milk is always the positive. best milk. Oo, very positive agad ang mother-child bonding, Yes, no? totoo po. So let's go back to that. Pagkapanganak, what happens? Ini-encourage po natin kasi ngayon sa mga hospital, di po ba, mother rooming in. and baby Yes. friendly hospital Yes. na. So, may rooming in na po. Yes. So, doon po sa klase ko, I'm also giving free breastfeeding class. So, doon po, ini-encourage ko po yung mga couples na kailangan mag-room in. Yung, makonsider po nila yon kasi yung attachment napaka-importante para sa familiarization, Yes, bonding. in preparation, Yeah. in preparation para makapagpasuso yung nanay immediately. Immediately. Opo. So that is So psychologically, at birth, may gatas na talaga. Meron na po kasi, Yan di yung ba? colostrum natin, di ba? Yung colostrum na binabanggit naririnig natin. ko kasi ako po, hindi ko pa na-experience, di po ba? Na sinasabi nila at 26 weeks, yung iba pong nanay, Meron na. naglilik na po That's so sila. true. So, ibig sabihin, kahit nanganak po tayo sa premature baby, you can always breastfeed the baby. God has made it immediately. so. Opo. He has Perfect. So equipped, the mom. May tanong pa ako kay Coach C. Coach C, kasi kung minsan meron mga congenital problems like Ah, yes. inverted nipples, Opo. okay? Iyan, alam namin mga may glands din yan, no? Ang problema, yung nipple baligtad. Kaya nga, pwede Paano rin yun? ba yung Yes, definitely po. Wala po. Kaya nga yung encouragement ko, yung assurance ko sa nanay na kino-coach ko at saka dun po sa klase ko, yun po yung unang-unang dinidiscuss ko, size and shapes ng breast at saka ng nipples, whether flat inverted, dimpled, meron po, or normal. Technique lang po talaga. Kasi meron po ako na-come across nung first year ko po, she's a German. Totally wala pong nipple. Yan. Cut lang na ganun. So sabi ko, okay, nipple pala yun. Okay. So ang ginawa ko pong technique, yung tinatawag natin sa swimming na breaststroke. Yeah. So totally yung baby on top sa breast ng nanay. Okay. So, para siya talagang para siya breaststroke po talaga. So Yeah. from that Nakapag-breastfeed time pa rin. nung nakita ko po yun, so sabi ko, there's no reason talaga na ang nanay hindi pwedeng magpasuso. So, kailangan matanggal po natin yung Notion. Yeah, notion na notion. yon na Kasi we know all of them have the same breast except that inverted lang yung nipple. It's always the technique, ha? yes. Very important. Opo. We'll Yan, still technique discuss daw the po. techniques. Pagbabalik po ng OKC Doc. Technique daw, sabi ni Ma'am. Sa mga nakalipas na buwan, naging laman ng mga balita ang paglaganap ng chikungunya virus.
partikular sa bayan ng Mariveles, Bataan. Ang chikungunya virus, katulad ng dengue, ay nakukuha mula sa kagat ng lamok. Ang mga sintomas nito ay mataas at pabalik-balik na lagnat, pagsusuka, pagkahilo at labis na pagsakit ng mga kasukasuan. Ngunit ano nga ba ang kaibahan ng chikungunya virus sa dengue? Ayon sa mga pag-aaral, ang sintomas at dahilan ng pagkakaroon ng chikungunya virus ay katulad lamang ng sa dengue. Ang pagkakaiba lang ay ang labis na pananakit ng kasukasuan o pagkakaroon ng arthritis ng mga taong apektado ng chikungunya virus, maging matanda man ito o bata. At katulad ng laging ipinapayo ng mga eksperto, panatilihin lamang na malinis ang kapaligiran at iwasan ang pag-iimbak ng tubig upang maiwasan ang pagdami ng mga lamok dadala ng mga ganitong uri ng virus. Magtanong sa libreng konsultahan ng bayan. I-type ang CLTV Space, Doc Space, pangalan, address at mensahe at isend sa mga sumusunod na numero o mag-iwan ng mensahe sa CLTV Facebook page o sa Twitter. Welcome back. Handito. Sabi ko, mabuti na lang po at hindi nyo pinalitan ng inyong TV set, ang channels. Kasi meron po tayong pag-uusapan naman tungkol sa libro ni Coach Z. The first book. Napakadami kasing paraan. So, wala nang dahilan na hindi magpapa-breastfeed Yes. ang nanay. Walang contraindication. No contraindication. Ang contraindications lang dyan Ayaw. walang dede. Tsaka ayaw niya. Lahat ng magiging nanay, lahat ng nanganganak, sigurado yan may Pwede. dede. Okay. So, Yeah. Coach C has written a book on that. Yes, and There's thank so you for many writing ways one. to coach the mom how to, Yung techniques. the So techniques. will you please show us Technique. the book? Yan, This Dora. is entitled Breastfeeding. Kita ng ating camera. Breastfeeding Journey. Straight from the coach, Siyempre. Zenny C. Feliciano. Will you please tell us about Straight from the coach. highlights? Highlights. Highlights. Ganun, ano. Oo. Dito po, na-inspired po ako writing this book because of the so many cases na na-handle ko for how many years na nagko-coach po ako, nag-cheer ako. So, I asked 24 moms na na-handle ko po, except one. Only 23 but 24 po yung in-invite ko to join me here, to share, to empower, to encourage the moms. Para at least, pag nabasa nila to, if they're planning, expectant pa lang sila, or nandun na sila sa journey na nagpapasuso na sila, may encourage po sila na there's no such reason. Kasi ito yung mga nanay, 24, di po ba? And believe me, may mga doctors din po na Yes. pasyente, si Coach C. Sabi sa inyo, we don't know everything. Kasi ang isa pang myth dyan, Coach C, kasi pag nag-breastfeed ako, baka lumaylay yan din. Alam mo naman yung mga Yes. women, no? Hindi totoo yan, di ba? Totoo. I think you should tell them also, Yes. no? Yes. Well, sinasabi ko nga po na bakit magiging concern natin yung paglaylay ng suso, di po ba? Kasi ngayon, marami na namang mga bra. Yes, uppers. Yes, so pwede na po yun, Hindi di na ba? problema yun. Yes. And dito po sa libro ko, lahat ng mga nanay dito is elite mom. So, ibig sabihin, they can afford to buy the easy milk. Di po ba? Yes, a commercial. Nandyan Yes. lang. Pero sila po, they choose to breastfeed, to pumps, bring the baby everywhere, anywhere, anytime. Tingnan mo, no? These are already privileged. Ibig sabihin po Yes. ni Coach, these are people, mga moms who can easily buy from Yes. the, at mag-prepare na lang ng Yes. artificial. Kakanawin na oo. lang, di po ba? Yes, pero kasi napakahirap po din ang sinasabi niyo magpa-pump. Yes. We've seen this sa aming daughter-in-law. It's not easy. Investment, kasi mahal ang pump. Bukod pa doon, ganun hindi ba? lang yun, Opo. makikita mo everywhere O she nga, would meron kami go. isang freezer, you know what? Yeah. Well, Meron kami isang everywhere. freezer na pupuno Doon ng lang, di gatas. po ba? Yes. Tapos hindi lang yun eh. It's her commitment. Yes. It's her dedication to
and the dedication of the other moms, I Yes. think, that you have encountered, na kailangan talaga makuha yung milk na yan, mai-preserve at mai-offer. Yes. Working eh. Totoo. And most of these ladies, they moms can have been even working. help other moms. Yes, yung sumusobra pa, like what happened Nagdo-donate, di po ba? Nagdo-donate. Marami siyang natulungan din. Yes. And I guess the other 24 Four moms moms. there. So, ano pa ang nandyan sa iyong libro? May mga techniques po dito, like yung most concerned, burping, Burping. oo, how to burp. So may position po ako dito, different breastfeeding positions. Inad ko po kasi sa libro or sa mga internet, 4 na positions Lang. opo. Pero dito may inad po akong isa. Talaga marami kang technique. Talaga iba na ang Coach siya. Pinoy. Iba na ang coach talaga. So- Pinoy na Pinoy. Yes. Very innovative. And also yung mga diets, yung mga pagkain po. Kasi we are among the tropical countries, di po ba? So almost lahat ng kinakain natin nasa backyard lang can help the mom to increase their milk supply. Hindi ba malunggay lang, coach? One of Famous them. po siya kasi nasa backyard lang, di ba? Marami Pero pang iba. Marami pang iba. Yes. Oo. Kung bibili sila ng libro ni Coach, nandun lahat. Yes, And this is available in the most popular bookstore. Alam niyo na po Yes. kung saan yan. Breastfeeding Yes, journeys. Yes. Straight Coach, from the coach. Can we have your last message? Salamat po muli Hindi sa naman pala last pag-imbita niyo. message lang. Sorry. Salamat po sa pag-imbita niyo sa akin. Napakalaking pagkakataon po ito para magkaroon ng pagkakataon na masabi natin sa mga nanay na walang problema, walang rason. No? May mga pagkakataon na challenging, pero syempre lahat po yan mapapagdaanan natin kasi may team po tayo, di po ba? And also, pwede ko po silang imbitahin kung malapit sila sa May Katipunan sa Quezon City. Meron po akong free breastfeeding seminar. Oh. Libre ito. Opo. How often do you give these seminars? Before po, every month. Pero ngayon, Maraming medyo... pasyente si Coach. So, yun. Pero, They can call, Opo, they can ask the station. They can visit my website also. Anong for, website nyo? zenspaconsulting.com. Zen, as in Zeni, no? Yes. Zen Spa. Spaconsulting.com. Or pwedeng po nilang i-google yung pangalan ko, Seni Feliciano, lalabas na yan. po yun. Yes. Yun, Dadako naman po tayo sa bahagi na ating programa na Dr. Inbox, kung saan namin babasahin ang pinadala ninyong mga katanungan at mensahe. Doc Will, your first question. Ang unang mensahe ay mula kay Rose ng Tarlac. Ang tanong niya, Doc, madalas po kasing sinisinok ang baby ko, lalo na tuwing pagkatapos ko siyang padedein. Ano po kaya ang dahilan nito? Ano ang kailangan kong gawin para maiwasan ang madalas niyang pagsinok? Salamat po. Ito. Coach Zenny, yan. Tama-tama. You know what? Di ba? Ito yung Naging problema ko rin ang 7 babies ko yan. mga bata, Sige, sinok ng sinok, no? Can you After feeding. answer this question for us? Normal naman po sa mga sanggol, during the first 3 months, di po ba, may extra gas po sila, or gassy, ganyan. When it comes dun po sa sinok or hiccups na tinatawag, pwede pong pasusuhin ulit ng nanay. Yun yung isang technique. Bring back the baby, take the breast, para mag-suck po siya, then ma-flash out po yung ano. Yung air. Yes. So, That's one technique. opo, less than a minute, mawawala na po yung hiccups or yung sinok. Yung iba, ginugulat eh. Ay. Oh, di ba? Ugulatin mo ka, wala yung sinok. Ay, nagnako ko ng itlog. Oo. Ay! May nilalagay na sinulid. Hindi ba may sinulid pa? Oo. Well, yun lang po ang sasagot. Makinig na po tayo kay Coach. Oo, Yung sabi Pasusuhin mo po ulit. kanina, Coach, kung lagyan ng malamig na tubig sa ngalangala, Ang hirap kayang gawin nun. Easier said. Tsaka delikado pa yun, baka mag-choke. But anyway, ang next question po natin ay kay Ria Cabato na Makabebe, Pampanga. Ang tanong niya, Dok, ano po ba ang mabisang gamot para mapababa ang blood sugar? Ang mataas na blood sugar po ba ay maring sanhi ng diabetes? Salamat po. Kay Ria. Naku, napakarami nating tanong, Oo. ano? Kasi ang talagang mataas ang blood sugar, yan ang napaka sign ng diabetes. Na bakit ka hindi lang ito kasi, wag mo sabihin lang na
mabisang gamot ba? Hindi lang gamot eh. Number one sa treatment ng diabetes, una-una kumonsulta ka, diabetes ba talaga yan? Ha? Tapos ang paggamot ng diabetic diabetes. na siya kasi nagtatanong na siya ng pampababa ng blood sugar. Ibig Kung sabihin, ganun diabetic ka na. Established na, diagnosed. Eh, hindi lang naman yung gamot eh, dahil importante ang diet. Yung sinasabi ko nga, hindi na diet eh, planned meals for diabetics. At exercise. Yung gamot, pangatlo lang. Kasi yung iba, kahit diabetics na sila, anyway, may gamot naman eh. So, kakain at kakain pa rin, lalo na ng matatamis. So, yun ang number one. So, talaga bang gamot lang? Hindi. Tatlong approaches yan. So, at maganda, laging intensive ang follow-up mo sa iyong doktor. Tapos si doktor may sasabihin pa tungkol sa diabetes. Kaya ang diabetes kasi, yan, familial use of diabetes type 2 yan. So, kung may history ang family nyo, it's best that you start with healthy lifestyle. Tamang pagkain, iwasan mo na yung mga masyadong matatamis. And there's a good news for all the diabetics who malalaman nila na diabetic sila. There is hope now. Dati-dati, pag sasabi diabetic ka, you'll be diabetic for life. Nowadays, if you are a diabetic type 2, before you reach the 10th year or 5 year, you have to think of consulting well dahil there is already a surgical cure for diabetes type 2. Kaya pwede pong i-reverse yan sa normal. Hindi lang gamot for life. There will something na Permanent may gagawin yan. Ang tawag dyan metabolic surgery for diabetes type 2. Third question ay galing naman kay Millet Yongko ng Lubao, Baligtad to. Pampanga. Magandang araw po sa mga taga Lubao. Doc, sabi niya, maaari po bang magkaroon ng cervical cancer ang isang babae kahit wala na po itong matres? Salamat po. Parang dapat baligtad yung sagot tanong natin. Ikaw na nga sumagot nito, Ako na lang pambabae eh. Kasi ganito yan, natanggalan siya ng matis. Marami kasing klase ng hysterectomy, total ba, subtotal. So that means, kung total, tinanggal lahat. Wala na. Pati yung cervical Wala na staph, cervix. pati yung tubes, pati yung matres. Pero baka mamaya, ito'y partial, iniiwanan yung cervical stump. Yung cervix nandun pa. So pwede talaga na ang isang babae na natanggalan ng matres pero nandun ang cervix, ay pwede pa rin magka-cervical cancer. Kasi kung wala ka ng cervix, wala nang cervical cancer. Yes. Pero good news for women all over. Meron naman po tayo ng vaccine. Vaccine. Kasi po yan ay caused by human papilloma virus at sexually transmitted po yan. Okay, so this can be prevented. They're not encouraging all women to have it. Even no? the males, because the males transmit. Okay? Nagka-vaccine pa rin kayo. So, marami pong salamat sa inyong mga ipinadalang mensahe. Patuloy lang kayo magpadala ng inyong mga tanungan at amin itong sasagutin sa mga susunod na episode. Thank you, Salamat Coach po. C. Maraming salamat, Coach C. More power. The only coach. Thank you. The only Coach C. Natapos na naman ang isang episode ng Okay si Doc. Sana'y marami kayong napulot na mahalagang kaalaman tungkol sa breastfeeding at naway naisa-puso ninyo at naiisa-isip ang kahalagahan nito. Nais namin pasalamat sa patuloy niyong pagtutok sa aming programa. Sa mga kababayan nating nasa Nueva Ecija, maaari niyo kaming mapanood sa SVEC Sharp Viewing Entertainment Corporation, Analog Channel 47, Sky Movie Philippines Cable TV Channel 12, Town Cable Analog Channel 36, Multi-Network Cable TV Analog Channel 75, and Digital Channel 71 at BHT Cable TV Channel 53. Patuloy niyo lamang suportahan ang lahat ng programa ng CLTV 36. Hanggang sa muli, ako si Doc Salve. At ako naman po si Doc Will. Tandaan, kung may katanungan sa kalusugan, Sa amin ang kasagutan dito sa Okay, si Doc. Okay si Doc would like to thank RML Enterprises. Visit them at Highway San Pablo, Mexico, Pampanga, or call them at 045-966-3746 or 0917-632-2400.